guys! So this is Irish Dan and nandito na po tayo sa Season 2 ng Otni Scam! Charot lang guys! Practice lang mag-vlog. Malay nyo naman, di ba? Since ayaw ako tantanan ng pambansang scammer, malay nyo maging vlogger din ako, di ba? Total, ginamit niya ako. Gamitin ko rin siya, di ba? Gawin ko tong stepping stone para maging vlogger, di ba? Hindi, charot lang. Sasagutin lang natin yung mga kaibangan na naman niya at hindi siya matigil sa social media. Ayun nga, so sabi niya kung di daw ako umepal kay letter D is wala naman daw mangyayari na ganito, hindi niya daw ako i-expose. Eh, ang katotohanan guys, bago pa ako magsalita or bago pa ako mag-comment is nang-i-scam na talaga siya. Bawal ba ako mag-comment? Bawal ba ako magsalita about sa'yo? Eh, ikaw nga may traditional post yearly post, every other month post about dun sa kesyo binugbog kita, laki-laki mong tao, lit-lit kong tao. Na ginagawa mo ng iba't ibang storya. May narinig ka ba sa akin? Wala, isang beses lang ako nagsalita pero hindi ko rin alam na ganyan talaga mangyayari sa'yo. Nabigla din ako. Kung nabigla ka, nabigla rin ako. Tsaka kilalang-kilala kita. Hindi ka pumapatol sa taong alam mong wala kang laban. Pero since alam mong mahina ako, syempre, nagsalita ka. Akala mo madudurog mo ako eh. Eh, hindi mo alam, wala namang pakialam sa akin yung tao. Kahit kesyo sabihin mo, pok-pok, ganyan, bla 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 bla. Ano mang pakialam sa akin ng tao? Sino ba ako? Diba? Parang nakakatawa lang na siniraan mo ako, tapos ikaw yung nasira. Ano ba? Bakit may hanash ka na naman? Dahil ba lumabas lahat ng baho mo? Namulat yung tao sa mga naskam mo? Unang-una sa lahat, wala akong tinuwis na story. Nagkwento lang ako. Based dun sa kinuwento mo, sumagot lang ako. Masama bang magkwento? Sabi ko sa'yo kahit manira ka dyan, walang pakialam sa akin yung tao. Ang mahalaga dito, ibalik mo yung mga na-scam mo sa tao. Eto guys, isa-isahin natin na may sinasabi siya na parang okay lang naman daw kasi nag-aaluwa naman daw ako, ganyan-ganyan. Unang-una guys, nag-aluwa ako 2021 na ata. 2021, oo, ganyan. 2021 or 2022, ganyan. Naging tayo 2018. 2018 yun. Wala pang aluwa, wala pang is my girl, wala pa akong ka-idea na merong ganyan na mga bentahan ng videos and photos. Pero diba, dahil since kinakalkal mo yung phone ko, meron isang lalaki na message sa akin na willing magbayad ng ganito, ganyan, in short, willing mag-pay para sa videos and photos ko. Hindi ko nire-replyan, diba? Anong ginawa mo? Pin-PM mo. Using your own account. Tapos anong ginawa mo? Binenta mo yung video ko. Diba? Tandang-tanda mo yan. Nasa Hong Kong tayo nun. Diba, nung pagtasampa nga magkapera, kumain ka mag-isa, hindi ka man lang nagkalok ng tubig. Noong una, hindi ko to alam eh. Nalaman ko na lang recently, dahil sabi nung lalaki sa akin, binenta na nga sa akin ng jowa mo yung photos and videos mo, tapos ikaw ayaw mo pang pumayag. So, ikaw sabi mo sa akin, sige na, pumayag ka na dyan, legit naman yan, may pera naman yan, ito, nagpadala na sa akin, tignan mo, ganyan-ganyan. Kinonvince mo ako na legit yun. Diba? Bakit? Para may pambook ka papunta ng Hanoi. Inuto-uto mo ako. Wala naman ako ibang mali dito si Otnis. Wala naman ako ibang mali dito. Ang mali ko lang dito dahil nagmahal ako, naniwala ako sa'yo. Eh yun yung tanging pagkakamali ko na hindi ko alam kung bakit nagtiwala ako sa'yo. Kung siguro may sira ba ulo ko, ba't nagtiwala ako sa katulad mo? Hindi ko naman talaga papansinin yung lalaking yun. Pero sinabi mo sa akin, legit yun, pinadalan ka ng pera, kinonvince mo ako, video mo pa ako para lang may ipadala dun, para may pambuka papunta ng Hanoi. Gawain ba ng matinong lalaki yan? Hindi ko alam kung na-hypnotize mo ba ako, hindi ko alam kung ano bang tumatakbo sa utak ko nung bakit pumayag ako eh. Siguro kasi limited lang din yung pera ko at wala akong pang-suporta sa'yo. Dahil nga, di ba? Nanggaling na sa bibig mo, ginamit mo ko. Baka hindi ko maisip kung sa mo hinuhugot yung sinabi mong minahal mo ko. Unang-una, walang pagmamahal dito. Galing na nga sa'yo, ginamit mo lang ako. Di ba, sabi mo pa nga dati, one day, pag nakaangat-angat ka or nakatayo ka sarili mong pa, iiwanan mo ko. So, nasan ang pagmamahal doon? Nakakita ka lang ng opportunity na gamitin ako. Dahil mahal na mahal kita, nag-take advantage ka dahil sa kabutihan at sa pagmamahal na pinapakita ko sa'yo. Eh yun. Walang pagmamahal dun. Galing na nga sa bibig mo, di ba? Ginamit mo lang ako.
Huwag mong i-twist or manipulahin yung mga tao na may pagmamahal doon. Wala. Hindi ka lang scammer. Opportunista ka. Tama yung sinasabi ng mga tao sa'yo at tama yung sinabi ng nanay ni Ella sa'yo. Opportunista ka. Scammer ka. At ito guys gusto ko lang din ilinawin sa lahat na yung sinasabi niya about yung may client-client na ganyan-ganyan yung ginagawa sa Malaysia. Come on, pinapanood nyo ako sa Bigo, nagla-live ako, halos gabi-gabi. Nasubaybayan nyo yung about dun kay Yorme. Uy, darating na si Yorme, mag-offline muna ako, di ba? Nasubaybayan nyo yun. Alam mo, Otnis, kilala tayo ng mga taong nakapaligid sa atin. Sa lahat ng sinasabi mo about dyan sa imbentong kwento mo na ginagawa ko dito sa Malaysia, may bumakap ba sa'yo na nakakakilala sa ating dalawa? Wala, di ba? Pero ako, lahat ng sinasabi ko about sa'yo, lahat yan may kayang bumakap sa mga nakakakilala sa ating dalawa. Yung klepi ka naman talaga. Otnis, kahit pa billboard mo, napokpok ako, or ganyan-ganyan yung ginagawa ko, walang pakialam sa akin ng tao. Ang concern dito is scammer ka. Ibalik mo yung mga ninakaw mo. Sa bagay, pa-sexy ako eh. Ang dali nga naman sabihin na ganito yan, ganito yan. Ang dali nga naman gawa ng storya kasi nagpapa-sexy ako. Pero wag mo idadama yung Aluwat is my girl dahil recently lang ako sumali dyan. Hindi yan way back dati nung naging tayo pa. Walang ganyan noon. At hindi mo pwedeng i-justify na porket nagpapa-sexy ako, is nagpapagalaw akong kani-kanino. Kilala mo ako. And aminado ko, may aluwa ko, may is my girl ako. Hindi ko tinatago yan, pinopromote ko nga yan eh. Bakit ko itatago? Hindi yan secret. Pero walang kinalaman yan sa mga pinagkalat mo na photos ko dati. Tsaka sa mga binenta mo na video ko, di ba? Walang kinalaman yan. Di ba nagmakaawa pa nga sa akin yung lolo't lola mo na huwag kitang sampahan ng kaso, di ba? Nasa akin pa nga yung message eh. Dahil kinalat mo yung videos ko, tapos ang dahilan mo, nahack yung WhatsApp mo, di ba? Ganun mo lukohin yung mga taong walang alam. Siyempre, lolo mo yan eh. Ano bang alam niya na encrypted yung WhatsApp? And yung dun sa interview mo, aminado ka na nga na pinagpapasa mo sa mga babae at sa kung kani-kanino yung video natin. Eh, anong tawag dun? Eh, di pinagkalat mo. Diba? Utak, please. The moment na kinalat mo yun, is pwede na kitang kasuhan dyan. Pero dahil nagmakaawa sa akin yung lolo't lola mo, and that time, mahal na mahal kita, is dinedma ko. Tangina, ganyan kita kamahal. At anong sabi mo? Kinakalat mo yun dahil ego mo yun para pakita sa kanila na magaling ka kumain, sumupsop, yun ba yung term mo? FYI, hindi ka marunong para kang grade 1. Parang elementary, alam mo yun? Mas magaling pa nga ata ako sa'yo. Nakita mo ba yung video mo? Yung kinalat mo rin na sarili mong scandal na kinalat mo? Paano yung galaw mo? Paano yung galaw mo? Wait lang ha. Action ko ha. Kasi, eto, maganda tong ano eh. Para lang mamulat ka kung marunong ka ba talaga. Paano yung video mo? Ganun no? Ano yun? so ayun, na-boost yung ego mo doon. Magaling ka sa part na yun. Huy! High school yarn! Tsaka ito lang, Otnis hindi ako nagpapaawa, nagpapa-victim, hindi ko kailangan i-twist yung story dahil unang-una sa lahat, aminado ka, ginamit mo ko. So ako yung victima dito. Ako yung victim. Walang pagpapaawa na magaganap, walang pag-twist ng storya. Nagkwento lang ako. Malay ko ba sa pagkikwento ko na yun, ilalabas yung mga na-scam mo? Ulitin ko, wala namang pakialam sa atin yung tao. Walang pakialam sa akin yung tao. Walang pakialam sa storya natin yan eh. Yung mga tao ang inaano niyan sa'yo, yung pang-i-scam. Ano bang pakialam nila sa atin? Makikimarites lang yan. Asikasuhin mo yung mga na-scam mo. Saka ito yung traditional post mo, yung every year and every other month mo na post na binugbog kita, na hindi naman talaga ako yung nambugbog sa'yo. Nagkakasakitan tayo nun, Otnis. Imagine 6-footer ka, 5 flat ako. Wow ha, abot na abot kita para mabugbog ka ng gano'n. Nagkasakitan tayo. At mali yung sinasabi mo ng storya. Ang totoong nangyari niyan, di ba? Droga ka ng droga sa bahay ko. Pera mo ba gamit? Pera ko yung gamit doon. Palamon, patera, pati bisyo mo. Ako sumasagot. Sabi ko lang sa'yo, huwag ka magdroga ngayon. Hindi kita masasamahan ngayon kasi nagluluksa ako. Di ba kakamatay lang ng pinsan ko na close ko?